Welcome dito sa ating talakayan sa Splendor Environmental World Show. Hello Splendor! Hello viewers! Welcome back to our channel. Samahan ninyo kami muli sa ating talakayan. Yes, Ma'am Linda. Episode 2 na tayo. Maraming salamat po mga manonood sa aming talakayan. Ako po si Zenaida Ledesma Tagdasil. Muli makakasama ninyo isa sa inyong lingkod. Tara, samahan ninyo kami sa aming pag-uusapan, mga ka-Splendor, di ba, Ma'am Alma? Tama ka dyan, Ma'am Sinaida. Ako po muli si Alma. Magandang araw sa inyong lahat. At sa ngalan ng bumubuo ng Splendor, nagpapasalamat po kami sa inyong panonood sa aming unang episode. Paki-like and share na din ang aming video para marami pang maabot ang aming programa. Ngayon, bago natin simulan ang ating talakayan, Ma'am Lynn, Ma'am Sinaida, kasama din natin ngayon si Ma'am Judy. Salamat Ma'am Alma, Ma'am Sinaida at Ma'am Linda. At sa ating mga viewers, magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Judy at masaya po ako na makasama ko kayo ngayon sa ating talakayang episode 2 at samahan nyo kami hanggang mamaya. At ang pag-uusapan natin ngayon ay ang patulang isinulat ng ating founder na pinamagatang ang mapagpalang daigdig. Milyon-milyong taon bago tayo isilang, nilikha ng Diyos ang paraisong daigdig na ito bilang handog sa mga may buhay na kaniyang nilikha. Ang santuaryo na ito ng mga may buhay ay sagana sa kalikasan at normal na kinakailangan. Pag-ibig na pundasyon ng pagpaparami, ito ang bumubuhay sa ating lahat ng mga may buhay. Saganang sagradong luntian. Dito tayo nagpaparami at naninirahan sa pamamagitan ng kapaligiran. Kung ano ang ating itinanim, yun din ang ating aanihin. Ang pagpapahalaga at pagtrato sa kalikasan ang pangunahing batayan ng pagkilala sa mga pinagkakaloob sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng daigdig na ito, na walang kapalit na anumang bagay. Tanging pagpupuri at paggalang lamang ang kinakailangan. Tanging Diyos ang nakakaalam ng ating yugto at hantungan ng buhay. Kailangan pa bang malagim na iparanas sa atin? Bago tayo matuto na itong daigdig, ay kailangan ding pahalagahan bago tayo mawala ng halaga sa daigdig na ito. Narinig na natin ang napakagandang patula at mensahe ng mapagpalang daigdig. At ang nais iparating nito sa atin, na ang sabi nga sa unang stanza, nilikha ng Diyos ang daigdig ng million years ago. So, ito yung mapalaparaiso na napakaganda. Oo nga, mga ka-Splendor, ang ganda ng mensahe bilang paalala sa atin na ang daigdig ay banal at ligtas na lugar na dapat natin pangalagaan at mahalin dahil ito ay nilikha ng Panginoon na dapat nating pansinin at panatilihin na malinis ang ating kapaligiran at ang ating kalikasan na dahil ito ay nagbibigay buhay sa atin at ang ating kinakailangan. Tama yun, Ma'am Sinaida, yung mga sinabi mo. Katulad nga ng ako ay bata pa, ay talaga naman napakaganda ng ibinigay ng Diyos sa atin na daigdig dahil punong-puno ito ng mga kalikasan na ibinigay niya para sa atin, para regalo. Naalala ko nung bata ako na yung tatay ko pumunta lamang sa ilog pag uwi may ulam na o kaya pupunta siya kasi gubat ang ano namin noon ng bata ko. Punta siya sa gubat pag uwi, ganun din. May karne na, may gulay pa, di ba? Ayan ma'am, katulad mo rin, ako rin ay na-experience ko yung ating daigdig. Kasi
galing din po ako sa probinsya. Doon natin mararanasan yung paglimot natin sa bawat paligid natin. Lahat ng kailangan natin ay nandyan na. Katulad ng nung bata pa ako pag nagkakasakit, mga halamang gamot na pwede nating magamit. Kaya isa sa mga layunin ng Splendor ay maagapan ang unti-unting pagkasira ng ating kalikasan at ito ay ating bigyang pansin upang sa ganon ay hindi na tuluyan pang masira ang ating magandang kalikasan. Kaya si Splendor, kumikilos na tayo. At sa second instanza naman ng ating patula, God created the world by His love. Ibig sabihin, sobrang mahal tayo ng Diyos. Ibinigay niya sa ating lahat ng mga pangangailangan natin. Kaya, sinasabi dito, kung ano ang ating itinanim ay ating aanihin. So, dapat nating alagaan para bumunga ito ng kabuti. Kaya isa sa layunin ng Splendor, palawakin ang ating kaalaman patungkol sa kung paano nating mapapanatili ang pangangalaga sa ating inang kalikasan. Kaya ngayon pa lang, kailangan nating gumawa o mag-educate tayo ng mga kapitbahay natin para sa ganon, magiging marunong silang mag-segregate ng kanilang mga basura nang maiwasan ang mga sakuna katulad ng nangyari noong mga panahon katulad sa ng Undoy. Yun ang cause ng flood, di ba? Yung tungkol sa mga basura. Ito ay napakalaking impact sa atin ngayon. At yung mga pagpuputol ng kahoy sa bundok, yun ang isang sanhi kung bakit nagkakaroon tayo ng pagbaha. So, napakalaking cause and effect. Nakakahalagahan talaga natin kung ano yung binigay sa atin ng Panginoon. Para maiwasan na natin ang trahedyang maganap sa ating kapaligiran. Ang gusto lang naman ng ating Panginoong Diyos na pangalagaan natin ang ating paligiran na walang hinihintay na kapalit. Ako si Linda, sama-sama tayong magkaisa sa pagprotekta ng ating kalikasan at kapaligiran, kaisa ang Splendor sa hangaring ito. Ako naman po si Alma, makita-kita po muli tayo sa susunod pang mga talakayan. Tayo ay tagapagmana ng ating amang may likha sa daigdig na ito. Maging mabuting pagpangalaga po tayo. Maraming salamat po. Let's be grateful sa napakagandang regalo ng Diyos sa atin. Remember, the earth is our birthright. Atin ito. Mahalin natin at pangalagaan para sa susunod pang henerasyon. Ako si Zenaida Ledesma Dasil, hanggang sa muli. Ako naman po si Julie. Pa-like and share and subscribe na lang po sa aming YouTube channel para sa susunod nating talakayan. Dito sa Splendor Environmental World Show! Ay, no.